Alam mo ba na hindi lahat ng artista ay galing sa mayamang pamilya? Yung iba, literal na nagsimula sa wala, pero dahil sa tiyaga, talento, at sipag, milyonaryo na sila ngayon. Tara tuklasin natin ang top 10 mga artista na naging milyonaryo sa sariling sikap. Ngunit bago ang lahat, comment mo naman kung taga saan ka para ma-shoutout naman kita sa susunod na video. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber. Number 1. Vice Ganda. Alam mo ba na bago pa man maging isa sa pinakamalaking pangalan sa showbiz, si Vice Ganda ay isang simpleng stand-up comedian lang sa comedy bars ng Maynila? Oo, dati siyang nagpapatawa sa maliliit na entablado, walang permanenteng trabaho, at madalas ay gabi ang trabaho para lang may maipangkain kinabukasan. Lumaki siya sa Tondo, nawalan ng ama noong siya ay bata pa, at ang hirap ng buhay ay literal na parte ng kanyang araw-araw. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi siya sumuko. Dahil sa kanyang talino sa pagpapatawa, wit, at charm, unti-unting nakilala si Vice. Una sa mga TV guesting, hanggang sa maging regular sa It's Showtime at mula roon. Sunod-sunod na ang pelikula, endorsement, concert, at sariling makeup line ang Vice Cosmetics. Ngayon, multi-milyonaryo na siya. Isa sa pinakamataas ang talent fee sa buong industriya, may bahay sa ibang bansa at literal na tumulong magpabago ng pananaw sa LGBTQ+ community sa mainstream media. Ang kwento ni Vice Ganda ay patunay na kahit gaano kahirap ang simula mo, pwedeng-pwede ka pa rin umasenso, basta't may talento ka, tiwala sa sarili, at determinasyon. Number 2. Coco Martin. Si Coco Martin ay nagtrabaho muna bilang janitor sa Canada. Wala siyang koneksyon sa showbiz, isa lang siyang simpleng working student na nangangarap maging artista habang nagsusumikap sa buhay. Nagtapos siya ng kursong Hotel and Restaurant Management at sinubukang makipagsapalaran sa abroad bilang OFW. Pero kahit nasa ibang bansa na siya, bitbit pa rin ni Coco ang pangarap. Kaya pagbalik niya ng Pilipinas, sumabak siya sa indie films. Una siyang nakilala sa kontrobersyal na pelikulang Masahista, kung saan hindi lahat ng artista ay may lakas ng loob na gawin ang ganung role. Dahil sa husay niya sa pag-arte, sunod-sunod ang indie roles at kalaunay napansin ng mainstream media. Hanggang sa mapasok niya ang ABS-CBN at sumikat bilang Cardo Dalisay sa Ang Probinsyano na naging isa sa pinakamahabang teleserye sa kasaysayan ng TV. Ngayon, hindi lang siya aktor. Isa na siyang direktor, producer, at may sariling production company ang CCM Films. May mga negosyo rin siya, properties, at tinutulungan ang mga dating indie artists na makapasok sa mainstream. Ang kwento ni Coco Martin ay kwento ng isang lalaking hindi sumuko sa pangarap kahit gaano kahirap ang simula. Mula sa pagiging janitor, isa na siya ngayon sa pinakamalalaking artista sa bansa. Number 3. Marian Rivera. Alam mo ba na bago pa siya maging primetime queen, si Marian Rivera ay pinalaki ng kanyang lola habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang caregiver? Ipinanganak sa Madrid, Spain si Marian, pero lumaki siya sa Cavite matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi marangya ang buhay nila pero pinalaki siya ng kanyang lola na may disiplina at malasakit. Habang nag-aaral ng psychology sa De La Salle, Dasmariñas, nagsimula siyang mag-commercial modeling, doon siya napansin ng mga talent scout. Una siyang lumabas sa mga TV ads tulad ng Skin White at Skyflakes hanggang sa nabigyan ng acting break sa GMA Network. Ang pinaka-break niya, ang iconic role bilang Marimar noong 2007. Doon nagsimula ang pag-angat niya sa showbiz, sunod-sunod na teleserye, pelikula, endorsement at awards. Pero hindi lang sa acting siya nagtagumpay, isa rin siyang matagumpay na negosyante. May sariling flower business na Flora Vida at top brand endorser siya ng malalaking kompanya. Ngayon, bukod sa pagiging ina at asawa kay Dingdong Dantes, si Marian ay isa sa pinakamatatag na pangalan sa industriya. Mula sa simpleng buhay, siya na ngayon ang tunay na reyna sa TV, negosyo at pamilya. Number 4. Sarah Geronimo. Bago siya maging pop star royalty, si Sarah Geronimo ay isa munang batang nangangarap lang kumanta sa entablado habang nanonood ng TV. Sa edad na 14, sumali siya sa Star for a Night, isang singing competition na nagsilbing turning point ng buhay niya. Pero hindi naging madali ang lahat.
bago pa man ang tagumpay, kinailangan nilang ipangutang ang pamasahe papunta sa auditions. Ganoon kahirap ang sitwasyon nila. Ngunit dahil sa kanyang galing at pusong palaban, siya ang nanalo at doon nagsimula ang lahat. Mula sa simpleng batang nangangarap, unti-unting umangat si Sarah sa tugatog ng tagumpay. May multi-platinum albums, blockbuster movies, sold-out concerts, at sunod-sunod na endorsement deals. Hindi lang yan, naging bahagi rin siya ng The Voice Philippines bilang coach at nagtayo ng sarili niyang business ventures gaya ng pop studio at mga produktong may personal touch niya. Ngayon, si Sarah ay hindi lang kilala sa kanyang boses kundi pati sa kanyang values, pagiging humble, professional, at mapagmahal sa pamilya. Ang kwento ni Sarah Geronimo ay patunay na kahit gaano kasimple ang simula mo, basta't may talento, sipag, at tiwala sa Diyos, walang imposible. Number 5. Angel Locsin. Bago siya kilalaning real-life Darna, si Angel Locsin ay simpleng dalaga lang na natuklasan sa isang mall habang namimili. Hindi siya lumaki sa mayamang pamilya. Sa katunayan, bata pa lang siya ay naranasan na niyang mabuhay ng hiwalay sa ina at pinalaki ng ama na may kapansanan sa paningin. Maaga siyang natutong magsumikap at tumayo sa sariling paa. Una siyang nakilala bilang teen star sa GMA's youth-oriented shows. Pero ang tunay niyang pagsikat ay nanggampanan niya ang iconic role bilang Darna noong 2005. Doon nagsimulang tumaas ang kanyang career, sumunod na lang ang blockbuster films, teleseries, at endorsement deals. Pero ang mas kahanga-hanga, kahit milyon-milyon na ang kinikita niya, hindi siya nakalimot tumulong sa kapwa. Sa bawat sakuna lindol, bagyo, pandemya, isa si Angel sa mga unang celebrity na aktwal na tumutulong sa ground. Walang media, walang pa-showbiz kusa niyang ginagampanan. Kaya nga tinawag siyang real-life Darna, hindi lang dahil sa role niya sa TV, kundi dahil sa tapang at puso niyang maglingkod sa iba. Ngayon, kahit pinili niyang tumahimik sa personal na buhay, nananatili siyang simbolo ng kabutihan, empowerment, at tunay na malasakit. Number 6. Jericho Rosales. Bago maging heartthrob sa TV at pelikula, lumaki siya sa hirap, walang marangyang buhay, walang shortcut. Tumulong siya sa pamilya sa pamamagitan ng paglalako sa palengke, pagde-deliver ng goods, at kung ano-anong racket para lang may kita. Pero isang araw, sinubukan niyang sumali sa Mr. Pogi segment ng Eat Bulaga. Doon siya napansin hindi lang dahil sa itsura, kundi pati sa charisma at husay sa pag-arte. Pagkatapos noon, unti-unting pumasok sa mundo ng showbiz. Sumikat siya sa mga teleserye gaya ng Pangako Sa'yo at Dahil May Isang Ikaw, pati na rin sa pelikula. Pero hindi lang sa Pilipinas siya nagtagumpay, pati sa Asia at ilang bahagi ng Europe, kilala siya bilang dramatic actor na may depth at husay. Ngayon, si Echo ay hindi lang artista. Isa rin siyang environmental advocate, surfer, businessman, at producer. May beachside property, sariling motorsiklo brand, at nananatiling grounded kahit sikat. Ang kwento ni Jericho Rosales ay paalala na kahit gaano kakababa magsimula, walang imposible kung buo ang loob mo at porsigido ka sa pangarap mo. Number 7. Willie Revillame. Alam mo ba na bago siya maging isa sa pinakamayayamang TV hosts sa Pilipinas, si Willie Revillame ay dating drummer lang sa mga banda? Wala siyang connection sa showbiz. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay at para lang mabuhay, tinanggap niya kahit anong trabaho, driver, extra sa pelikula, taga-bitbit ng gamit. Basta may kikitain, go si Kuya Will. Unti-unting nakilala si Willie bilang sidekick sa mga comedy films noong 90s. Pero ang tunay na breakthrough niya ay ang pagiging co-host sa noontime shows tulad ng Lunch Date at Wowowi. Dahil sa kanyang karisma at husay sa pagkukonect sa masa, lalo siyang minahal ng publiko. Yung signature style niya, pagbibigay ng cash prizes sa mga nangangailangan, naging tatak niya bilang host. Pero hindi lang siya basta TV personality. Isa siyang negosyante at visionary. Nagtayo siya ng Will Tower Mall, nag-invest sa real estate, may yate, sariling eroplano, at ngayon may sarili ng TV network ang AL TV. Kaya kung iisipin mo, mula sa pagiging extra at drummer, ngayon isa na siya sa pinakamatagumpay na personalidad sa media industry. At higit sa lahat, hindi siya nakalimot tumulong sa kapwa. Number 8. Melay Cantiveros.
Si Melay ay isang simpleng probinsyana mula General Santos City. Galing sa pamilyang walang marangyang buhay, simpleng bahay, simpleng pamumuhay, at malaking pangarap. Kilala siya noon sa kanilang barangay bilang makulit at madaldal, pero wala talagang planong pasukin ang showbiz. Hanggang sa sumali siya sa Pinoy Big Brother, Double Up noong 2009. Hindi siya yung typical na pa-cute or pa-sweet, pero dahil sa kanyang natural na sense of humor, kabaitan, at pagiging totoo, minahal siya ng madla. At guess what? Siya ang nanalo. Mula roon, nagbukas ang pintuan ng showbiz comedy roles, TV hosting gigs, talk shows, at pagiging mainstay sa magandang buhay. Pero hindi lang career ang success niya. Pamilya rin. Masaya ang buhay may asawa nila ni Jason Francisco, at isa siyang hands-on na ina habang patuloy ang trabaho. Ngayon, si Melay ay hindi lang basta komedyante o host, isa siyang simbolo ng tagumpay ng isang ordinaryong Pilipino na pinili lang maging totoo at masayahin, kahit sa gitna ng kahirapan. Number 9. Marvin Agustin. Bago siya maging successful na chef, restaurateur at artista, si Marvin Agustin ay isang waiter lang noon. Lumaki siya sa hirap, hindi marangya ang buhay, pinalaki siya ng inang single parent, at maaga niyang naranasan ang responsibilidad sa buhay. Bata pa lang siya, tumutulong na sa gastusin sa bahay. Dahil sa likas niyang charm at kagalingan, napansin siya sa auditions. Sumikat siya sa youth-oriented show na Gimmick noong 90s at naging isa sa pinakasikat na teen heartthrobs ng generation niya. Pero alam mo bang kahit nasa showbiz na siya, hindi siya tumigil sa pag-aaral? Kumuha siya ng culinary studies dahil may pangarap siyang mas malaki ang maging entrepreneur. Ngayon, co-founder siya ng mga sikat na restaurants tulad ng Sumo Sam, John & Yoko, at marami pang iba. Isa siya sa pinakaunang celebrities na seryosong pumasok sa F&B industry. Mula sa pagiging waiter at breadwinner, naging chef, restaurateur, investor, at hanggang ngayon, isa pa rin siyang inspirasyon para sa mga kabataang gustong umasenso sa sariling paraan. Number 10. Bea Alonzo. Si Bea Alonzo ay walang showbiz connections nang pumasok siya sa industriya. Wala siyang kilala, walang bigating apelyido, pero ngayon, isa siya sa pinakarespetadong aktres sa bansa. Lumaki siya sa simpleng buhay sa Rizal. Anak ng single mom, at bata pa lang ay alam na niya ang kahalagahan ng disiplina at pagiging masipag. Maaga siyang nag-audition sa mga talent searches hanggang sa mapansin ng Star Circle. Ang kanyang big break, ang iconic role bilang Basha sa One More Chance, isang character na minahal ng buong bayan. Mula roon, sunod-sunod ang teleserye, pelikula, at awards na natanggap niya. Pero hindi lang siya basta aktres. Isa rin siyang matalinong negosyante at investor. Bumili siya ng farm, nag-invest sa real estate, may vlog channel na may milyon-milyong views, at may mga negosyo sa food at skincare. Ngayon, si Bea ay hindi lang kilala sa husay sa pag-arte, kundi pati sa pagiging independent, empowered, at business-minded. Isa siyang patunay na kahit tahimik ang simula mo, pwede kang maging big deal basta may sipag, talent, at diskarte. Kung may natutunan ka sa kwento ng mga artista na naging milyonaryo dahil sa kanilang sariling sikap, huwag kalimutan mag-comment kung taga saan ka para ma-shoutout kita sa mga susunod na video, at huwag kalimutan mag-like and subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga bagong kaalaman.